mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanyeras. Ay, maraming nagdi-date ngayon. Dahil Feb 13, no? Yung iba ang sinasabi po nila, yung 13 at saka yung 15, yun ang para sa number 2 o number 3 or para sa extra. Yung Feb 14 para sa legit. Pero hindi na po yan totoo talaga ngayon. Bakit? Pag Feb 14, napakahirap po sa daan dahil napaka-traffic, napakatagal ng pag-aantay sa mga restaurants kung kayo ay kakain sa labas, at marami sa atin pinipili na lang na mag-celebrate in advance or after na ng Valentine's Day. Pero ang birthday ng ating station manager at Vice President for Legal na si Attorney Reggie Hularbal ay hindi maipagpapaliban dahil birthday ni Valentino bukas. Dos Kumpanyeras. Birthday din bukas ni Andel Tobalias dyan sa TG Holdings Corporation, at birthday din ni Valentino Val Gonzalez. Dos Kumpanyeras. So happy birthday po sa inyo. Pero sa mga nagse-celebrate ng Valentine's Day, happy Valentine's Day po sa inyo. I hope tatangkilikin po ninyo yung mga local flowers natin para din magkaroon ng pagkakataon ng ating mga local growers, no? Yung ating mga entrepreneurs na kumita man lang. Huwag na nating tangkilikin yung mga China flowers. Dos Kumpanyeras. O kung hindi man, no, let's be practical. Pwede pong ipangregalo ang gasolina o pagkain, pwede din ang kape o iba pa na mas magagamit ng ating partner o gusto nating regaluhan. Dos Kumpanyeras. Paalala lang po sa mga magdi-date at may mga intimate moments, no? Karaniwan na po nagiging problema ng mga naghihiwalay na nagkaroon, no, ng previous encounters, sa mga previous intimate moments ay nagvi-video. Huwag na po kayong gumawa ng ebidensya kay legit man ang inyong relationship o hindi. Bakit? Kapag ka nawala ang inyong gadget, nawala ang inyong phone, delikado po ano. O kaya pina-repair ninyo, ma-access, makuha ang mga video na ginawa ninyo, ng video of your intimate moments, ay delikado pong kumalat ito. No? Kaya gayahin nyo ko. Joke lang po. Nakakaya kasi unang-una, wala akong ganyan. Pangalawa, nakakaya na iniisip ko, baka magkaroon ako ng ganyang video tapos walang manood, kumalat na. Nakakaya hindi, joke lang. Pero, paalala po, wag na po nating i-document ang mga ganitong encounters dahil madalas nagiging problema ng mga naghihiwalay, ipinangbablackmail, no? Bigyan mo ko ng pera kapalit, kung hindi, ikakalat ko itong video mo, o kaya naman ay makipagbalikan ka sa akin or wag ka makikipaghiwalay sa akin, kung hindi, ikakalat ko itong video mo. Di ba? Yun yung usual na problema ng ating mga listeners na dumudulog dito sa atin, nire-recommend natin, nire-refer natin sa NBI, tsaka sa PNP. Kaya, paalala po ulit, no? Iwasan ang ganyang mga videos. Dos Kumpanyeras. Anyway, dakuan po natin ang ating talakayan dahil ito, kung ang marriage certificate ay notice na taken na ang isang tao, kapag ka po ang titulo ay involved, no, sa isang kaso, meron po tayong tinatawag na notice of lis
pendens, no? Ang property ay nasasangkot sa kaso or labanan or asunto sa korte. Meron pong tinatawag na notice of lis pendens para ipaalam sa lahat ng tao, notice to the whole world na merong pending case na kinasasangkutan ang property. Ito po ay naka-annotate, no, doon sa likurang bahagi ng ating kopya ng title. Usually, dahil notice of lis pendens ito, hindi ito makikita doon sa owner's copy. Nakikita ito doon sa kopya ng Register of Deeds. Dos Compañeras. Siyempre, involuntary po ito against doon sa may-ari. Bakit? Aba, ikaw ba naman ipapa-annotate mo na, uy, kinasuhan ako ni ganito dahil gusto niyang kunin sa akin yung property. O ipapa-annotate mo ba ito? Hindi. Ang magpapa-annotate, yung nagsampa ng kaso laban sa iyo involving ang property na nakaregister sa iyong pangalan. Dos Compañeras. So ang tanong ngayon, safe bang bilhin or okay lang bang bilhin ang lupang merong naka-annotate or merong notice of lis pendens sa titulo? Yan. At yan po ang tinatalakay natin tonight. And tumatanggap din po ako ng anything or any question na related po sa ating talakayan tonight. Ipadala po yan bilang mensahe sa Attorney Rina's second page, bilang private message po, dahil hindi ko po na-access yung messenger ng Dos Compañeras. Pero I hope you are watching DZRH Dos Compañeras and I hope you are following us, no? Dahil by following us, maaari po rin yung madaling mabalikan yung ating mga previous episodes dahil maaari po itong makatulong kung sakasakali man na meron kayong problema. Dos Compañeras. Basta po hindi problema sa pera. Maaari po ninyong balikan ang ating previous episode. Now, we made mention po ano nga ba yung lis pendens. Ang lis pendens po, ibig sabihin, it's a Latin term or Latin phrase for pending suit or there's a pending litigation or kaso sa korte. Ibig po sabihin, nasa korte na, ha? Hindi basta nagkiklaim lang na, may lupa si Het Del Moro o ako ay may interest dyan dahil kakapwa ako tagapagmana. So hanggang verbal na claim lang, hindi pa po ito maaaring maituring na notice of lis pendens. Pakicheck nga TV dahil iisa lang naman akong host ngayon. Nakalagay si Attorney Cam. Attorney Cam is on maternity leave and she will be back maybe before May po. Sa matagal pa si Attorney Cam. Dos Compañeras. Anyway, no? So binanggit na po natin na yung notice of lis pendens is a Latin phrase for pending suit, no? Kapag ka po meron ng actual na kaso sa korte. Ito ay nagsisilbing warning, no, para doon sa mga interesado na mag-transact sa property at sinasabi dito na ang korte, itong property ni ito may kaso sa korte and buy at your own risk. Kung bibilin mo siya, subject ka doon sa magiging resulta, no? You are bound, no? Obligado kang tanggapin, no? Yung magiging resulta ng kaso doon sa korte. So kung halimbawang yung nagbenta sa iyo ay natalo sa kaso, wala kang mapapala ni singkong duling, wala kang maiuuwi o wala kang magiging pagmamay-ari na property. Tempting po kasi bumili ng mga ganito dahil syempre medyo mura, but then nakamura ka nga ba o nawalan ka lang talaga? Dos Compañeras. Baka naman ang ending ikaw ay luhaan. No? Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Ilan po muna mga paalala. Pero bago yan, pagpupugay po muna sa ating mga tagapakinig. Nanunood sa atin ngayon, si Pancha sa Border Junior. Gayon din, si Ador Cortez dyan sa, I think, Kalumpit, Bulacan. Si Harold Del Rosario, Chona dyan sa Las Piñas City. At maraming iba pa na nanunood sa atin sa YouTube. Dahil marami pong nanunood ngayon, pero hindi lang nagpaparamdam. Good evening po sa inyong lahat. At syempre, ang mga nanunood sa atin sa DZRH, Dos Compañeras, Kenneth Arevalo. Gayon din si Odette Oxales. Nanunood din sa atin ang ating isa pang online PA, si Gael Enriquez, Ma'am Vivian Minay Gocubero,
Sabi niya, absent ako kahapon. Now, na-late ako mag-open ng Facebook. Okay lang yan, Miss Vivian. Maricor Angeles, ganyan din. Amites Soto Rodelas, magandang gabi sa'yo. Taga-Walos ito dati, no? Ito si Ninfa Regalado, magandang gabi. At maraming iba pa na nanunood. Hindi ko na pumasubaybayan yung ibang mga messages, ano. Pero, Mami Belen Rivera, Tita Amimino Flor Garcia, Tita Mimi Arilio, Tita Sita and Tito Sani, magandang gabi sa inyo. At lahat po ng nanunood, mamaya i-check ko pa rin yung inyong mga messages dahil naghahang po yata itong aking telepono. Baka sobra-sobra ng dami ng mga ng mga messages or either that or puno na itong telepono ko. Anyway, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. And of course, no, yung inyong mga questions, ipadala na po at susubukan nating sagutin sa ating pagbabalik. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Dito lang po sa DZRH. Kasama pa rin ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ang tungkol sa lease pendant. Safe ba itong bilhin? Okay lang ba na bilhin ito? Yun, binanggit na po natin na ibig sabihin ng lease pendants, no, na ang isang property, no, na ating pinag-iinteresan ay involved sa court battle. So, ibig sabihin, may labanan sa korte, may kaso, no, na directly involved ang property. Kaya nga naka-annotate ito at nagsisilbi itong warning sa sino mang gustong bumili sa property. Dahil kapag ka po ang property ay binili ninyo na mayroon pa, despite the notice of lease pendants, yung nakita na ninyo, ibig pong sabihin ay tinatanggap ninyo ano man ang posibleng mangyari doon sa kaso. Kasi kung halimbawang adverse ang desisyon ng korte, ibig sabihin natalo yung nagbenta sa inyo, abay, sorry na lamang po kayo. No? So, yun po ang danger doon. Dos Compañeras. So, okay lang ba? Hindi po okay. No? Hindi po okay na bilhin ito. No? Maliban na lamang kung halimbawa po nang aasar lang, nang uuyam lang, sabi nga ni sa amin sa Marinduque, nang uuyam, nang iinis lang, kaya lang kaso-kaso na wala namang talagang basihan. Kaya nga po meron din naman ng pagkakataon na pwede ninyong ipa-cancel ang notice of lease pendants na naka-annotate doon sa kopya ng title in the custody of the Register of Deeds. Dos Compañeras. Ano nga ba ang nakalagay doon sa notice of lease pendants? Meron po nakalagay doon entry number filed by, usually abogado ang nagpa-file nito, by Attorney Rina Seco, counsel ng plaintiff. Siyempre, ang magpapa-annotate nito ay yung nagsampa ng kaso. In the civil case number, kasi civil case po ito, nakalagay po doon yung anong kaso, anong case number, tsaka yung branch kung anong, usually sa RTC po ito. Tapos, halimbawa, sa Pasay RTC, di Pasay RTC, may pangalan, ang nakalagay doon ay entitled, mali po, wrong grammar, Entitled kasi is parang karapatan, but this is titled, ibig sabihin titulo, pamagat, sabi nga, titled, halimbawa, ABC versus CDE. Halimbawa na, banggitin natin, for recovery of possession, ibig sabihin, o kaya, reconveyance o pagbabalik ng possession so maring ganun of a real property described so yung pati yung description ng property kasi kailangan pong clearly identified kung anong property ang pinatutungkulan noong kaso yun. Dos Compañeras. Para din magsilbing guide doon sa buyer o kung sino mang nagtatransact doon sa property. Dos Compañeras. Kaya nga po again, napakahalaga po ng tinatawag na due diligence. Ano nga ulit yung due diligence? Yung iba yung pag-iingat, gagawa ka ng mga hakbang para matiyak na protektado ang iyong karapatan. Para naghahanap ka lang din ng boyfriend o mapapangasawa, tinitiyak mo na walang sabit ang iyong boyfriend o mapapangasawa. Dahil kung alam mo na meron siyang sabit, notice of lease pendants. Sabi nga, beware. Tinatanggap mo ang kanyang mga sirkumstansya dahil alam mo in the first place kung ano ang kanyang sitwasyon. Pag alam mo ang sitwasyon at sumigi ka pa rin,
abay kasalanan mo na yun kung iiyak-iyak ka later on. Dos Compañeras. Ayan. Paano naman halimbawa, attorney, pwede pa rin bang mawala itong notice of lease pendants na ito? Siyempre, unang-una, pwede po. Kapag natapos na ang kaso with finality. No? Ibig sabihin, tapos na ang kaso, nahatulan na. So, ipapakancel na ito. Depende po sa kung sino ang, usually ang magpapakancel nito, yung nanalo. Bakit? Aba, kung ikaw ang nanalo sa kaso, nasabi na ikaw talaga ang may karapatan sa property. Para naman malinis ang titulo mo, ito yung tinatawag na clean title. Ipapakancel mo kung ano man yung encumbrance o annotation o yung mga pasanin na dala-dala, no? Na dala-dala ng kopya ng inyong titulo. Dos Compañeras. Again, kailangan po dito ng court order, no? So, importante na yung desisyon ng korte ay natapos na. Pwede rin naman, kung halimbawa, kahit pa sinasabi na wala pong basihan yung kaso na ito dahil nang aasar lang po talaga, kaaway ko po kasi ito na iinggit sa akin, no? Nang aasar, no? Kaya nga po, wala pong basihan. So, kailangan pa rin ang court order, no? Kailangan po rin yung patunayan sa korte na wala ngang basihan itong notice na ito na ipina-annotate, no? Itong lease pendants na ito na ipina-annotate pa ng kalaban ninyo. Na? Pwede din naman, may pagkakataon po halimbawa, si A ay may pagkakautang sa B, pero hindi naman talaga involved yung property. Simpleng loan. Hindi nakabayad si A kay B. At ang ginawa ni A, interesado ako dito sa property nito, ipapanotice of lease pendants ko kasi kinakusuhan ko siya for collection ng sum of money. Wala pong, bagaman at may pagkakautang, wala pong direktang kinalaman ang property doon sa pagkakautang. Maliban na lamang kung nakakuha po ng paborableng desisyon, no? Nanalo na sa kaso itong inutangan, no? Halimbawa si B, nanalo na sa kaso. So ibig sabihin, established na yung karapatan niya na makasingil mula kay A. Ano ang kanyang gagawin? Ipapa-attach po niya yung property na yun. Because take note, halimbawa, hindi pa rin nagkukumply, hindi pa rin bumabayad sa pagkakautang. Ang obligasyon po noong nanalo sa kaso, noong creditor na ituro kung ano man ang property, meron si debtor o yung may pagkakautang, ituro para sabihin na, Sheriff, kunin mo itong property na ito, may-ari nito si B, tinatago lang niya, ito ang kunin mo, isubasta mo ito, paring pinagbentahan, yun ang ibabayad mo sa akin. No? Nandun na lang yung pagkakataon na maaaring ma-involve po doon sa issue ng pagkakautang yung property na hindi talaga involved sa una pa lamang. Dos Compañeras. Ayun. So, kasama po yan sa mga basihan para ipa-cancel, no, yung notice of lease pendants. May pagkakataon din naman po na mismong yung halimbawa yung nagkaaregluhan na, no, itong dalawang partido, for example yung may-ari ng property at saka yung nagsampa, no, yung plaintiff, yung nagsampa ng kaso at nagpa-annotate ng lease pendants, no? Maaari din po siya mismo, no, yung nagsampa ng kaso, siya mismo ang magpa-cancel nito kasi, oy, judge, nagkaaregluhan na po kami, na-settle na po. So wala na pong rason, wala na pong dahilan para ipagpatuloy pa ito. Ako po ang nagpatatak nito at gusto ko na lang pong ipatanggal. Pero hindi na po ito kailangan dumating pa sa korte. Bakit? Kasi doon po sa sa Register of Deeds, pwede na pong mag-file ng verified petition yung tao na nag-cause o nagpa-annotate nito o nagpatatak nito doon sa titulo ng may-ari. Dos Compañeras. Ito ay nangyayari kapag nagkaroon ng aregluhan. Verified petition, ibig po sabihin, notaryado ng isang legit na notary public. Dos Compañeras. Ayan, if you have questions po pwede po kayong sumali sa ating talakayan. Harry, magandang gabi sa iyo. Gayun din, magandang gabi Michael Bay at Sheila Laron. Magandang gabi din po Ria Soto, nanonood sa atin sa DZRH News. Gayun din si
Nanonood siya sa atin sa Facebook Live. Marilu Di Guzman, magandang gabi sa iyo. Florence Regalo, Ivy Gutierrez dyan sa Tayug, Pangasinan. Ito sa atin, nanonood pa din si Daddy Roel Resio. Binaliktad pa ang pangalan ni Daddy Roel eh. Nanonood po sa atin dyan sa Taguig. Nanonood po sa atin ang daddy ni Jackie, pero sa Facebook siya, hindi sa YouTube. Nanonood din sa atin si Jerry Sumagaysay, dyan sa Taguig City, at si Alex De Leon. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, yung mga nanonood din po sa atin, dyan sa DZRH News Television, Angie, RCP, magandang gabi, dyan sa Quezon, at Federico Bagisi, Joe Art Mandagit, Tones. Magandang gabi po sa inyo. At syempre ang mga taga Buena Vista, Marinduque, Ate Lily Baradi and family, gayon din si Ate Ching Elag and family. Nanonood sa atin Evelyn Safra, Ninfa Regalado, gayon din, ito si Evelyn Safra, nanonood po ito sa Mindoro. Magandang gabi po sa mga taga Mindoro. Ako po ay taga Marinduque, magkapit kapit probinsya. Rome Asuncion, si Christian Maak Monreal na taga Marinduque, Wilson Aldea na nanonood sa atin sa Zambales, at Jerome Pacho na classmate ko ng grade 1. Efren Colandres, Siksik Umaapaw na good evening sa inyo. Magandang gabi po. Vilma Revilla Alarcon, mga taga Torrijos, Marinduque, at syempre Topex Hamulin at si Michi Ordeliano Hamulin. Magandang gabi sa inyo, insan. Malu Kalibayan dyan sa General Santos City, and maayong gabi kaninyong tanan, mga taga Jensan, dahil live din po tayong napapakinggan sa DZR at sa RH News FM Jensan, at syempre sa Aksyon Radio La Union, napapakinggan din po tayo dahil live po tayo sa Action Radio La Union, care of Sir Wally Abuan. Pancho sa Bordo Jr. at Jinky Porley Andrade, ang ating kababayan doon sa Santa Cruz, Marinduque Divina, Cadiena Jason Abolancia, Glenda Fiseco Agdigos and Reggie Agdigos, Irene Almodovar, at si Kael Enriquez. Ma'am Grace Recta. Oo nga, Ma'am Grace, lagi nasa huli ang pagsisisi. Si Bert Laboser, okay, sasagutin po natin, medyo may kahabaan lang yung question, pero sa commercial break po, babasahin natin para mas mabigyan kong pansin ang inyong question. Sir Herminia, i-screenshot ko kasi baka mawala pa. Okay, Sir Herminia Albuna, magandang gabi din po sa inyo. Tina Salva, magandang gabi sa iyo. Wesley Rivero, and ang kanyang kasama nung isang araw, magandang gabi po sa inyo. Sir Wesley Rivero, gayon din, si Ma'am Joy Rivero and Joel Noriega. Mga taga Ilagan, Isabela. Magandang gabi po sa inyo, and thank you very much for watching me tonight. At syempre sana po ay may mga napupulot kayo sa kaalaman sa ating talakayan. Ma'am Delia Pines, magandang gabi, at syempre Ren Cabanlit, magandang gabi sa inyo. Dos Compañeras. Okay, so maaari pa rin pong bilhin. Going back, maaari pa rin pong bilhin ang property na may tatak or merong notice of lease pendants sa titulo nito. Subject of course dun sa warning, Di ba may binabanggit lagi tayo na caveat emptor, buyer beware, Warning sa'yo yun. Abay, pag sumigi ka pa rin, kasalanan mo na yun. Dahil, sige ka ng sige, hindi mo pinag-aaralan, hindi ka nag-due diligence, or nag-due diligence ka nga, pero, sumigi ka pa rin. Matigas ang ulo mo. Matigas ang ulo mo, Dos Compañeras. Yan. So, importante po talaga ang due diligence. Sa lahat ng bagay, due diligence. Kahit pa sa pagmamaneho, due diligence. Sa paghanap ng boyfriend, due diligence. Sa pag-aasawa, due diligence. Ayan. Mga transaction, due diligence. Napaka-importante po. Iba yung pag-iingat. Sabi nga ni Ma'am Grace Recta, nasa huli ang pagsisisi. Tama ba ako doon, Lane Lewis? Magandang gabi sa'yo. Okay, so ano pa ang pwede niyong gawin bilang bahagi ng due diligence? Kung nakita niyo na po yung annotation, yung notice of lease pendants sa likod dahil may docket number na, nakalagay din doon kung anong korte, so anong lugar, Kasi ito po ay ina-annotate doon sa
ito po ay nagpo-fall doon sa lugar kung saan kakasakop or nasasakop yung property, where the property is situated. So doon po nyo yung mahahanap. Now you can check, no? You can check or you can have your lawyer check, no? Kung ano na po ba ang status. Kasi baka mamaya tapos na yung kaso, hindi pa lang na ka-cancel yung annotation. So bahagi po ng due diligence pa rin, i-check nyo mismo yung status ng kaso sa korte. Pwede po ninyong malaman ito dahil meron naman kayong impormasyon doon sa docket number and at the same time doon sa lugar sa regional trial court where the case is filed or pending or kung natapos na. Dos Compañeras. Di ba? Bahagi ng due diligence, you check it doon sa court where the case is filed. Now, may question po dito si Mary Ann. Basahin ko na din. May lot po beside our house na gusto naming bilhin pero nalaman namin na lost title at hindi pa nabayaran ng amilyar since 1980s. Nako, patay na din po ang nakapangalan sa title pero buhay po ang kanyang asawa. Safe na po bang bilhin ang lote, attorney? Maliit po kasi ang space namin at tamang-tama for expansion. Pwede bang bilhin sa LGU? Yan. Dos Compañeras. Mabibili nyo lang po ito sa LGU kung ito ay isinusubasta na. Anong ibig sabihin po? Di ba natatandaan po ninyo sa ating previous na talakayan patungkol doon sa mga amilyar o real property tax na kapag lumagpas na po ng 36 months at hindi ninyo nababayaran ang inyong amilyar, maari pong magpadala ang city assessor or municipal assessor's office ng notice of delinquency at bibigyan po kayo ng warning, bibigyan kayo ng pagkakataon na bayaran dito. Kapag ka po hindi ninyo pinansin or dinedma ninyo yung demand, no, ng local government unit para bayaran ang amilyar, maari po, no, na ito ay isubasta na ng local government unit para po i-satisfy yung pagkakautang sa amilyar. Doon po maari po kayong mag-participate sa bidding, sa auction, but be warned, no? Be warned na meron pong 1 taon itong may-ari ng property para tubusin ito. I-register lang po yung sale doon sa auction sale, pero hindi pa po kayo makakapag-possess doon sa property at the same time, o hindi nyo pa ma-occupy at the same time, no? Yun pong registered owner, yung may-ari ng property, can redeem, no, the property within the 1-year period. Kahit pa nagkaroon na po ng subastahan at nabili na ninyo ang property. Dos Compañeras. So maari po ninyong i-check, may subastahan na ba? Nasubasta na ba? No? Ano ba yung status nito? Tsaka at the same time, kung granting na hindi pa po nasusubasta, hindi pa kinukuha, no, ng LGU yung property, kung patay na po ang registered owner, kailangan po muna itong sumailalim sa tinatawag na settlement of estate. No, ang question dito, sino po yung mga compulsory heirs nitong namatay? Pangalawa, dapat din po ninyong malaman kung ito bang property na ito ay conjugal or absolute or bahagi ng absolute community of property or exclusive property ng namatay. Kasi kung ito po ay exclusive property ng namatay, no, titingnan po niyo sino yung kanyang mga tagapagmana. No, malaking factor din po kung ito ay conjugal dahil, no, mahahati pa po ito sa dalawa bago maging subject ng pagmamana kasi yung asawa, take note, kung conjugal or bahagi ng absolute community of property, kumbaga hati po sila doon, 50-50 po sila doon ng kanyang asawa, and therefore yung 50 exclusive property ng nung namatay, yung 50% exclusive property nung asawa na nabubuhay pa. So yun po mga factors na yun, yung mga informasyon na yun, mahalaga pong malaman ninyo. Dos Compañeras. Ayan, next question. Ito si question ni Jerome. May karapatan po ba kami na mga anak ng tatay ko sa share niya sa mana? Bale, 1975 po, na mana nila ito ng kapatid niya. Patay na po ang tatay ko at ang share niya ay isinangla sa kanyang kapatid na babae na namatay na din po. Ang title po ng lupa ay nasa heirs pa ng lolo ko. Ang tax deck po ay nasa lolo pa din namin ng pangalan. Balak po sana namin natubusin pero ayaw po ng pinsan ko kasi mana na daw po nila ang lupa dahil hindi naman po nabayaran ang utang.
Yan. Dos Compañeras. 1975 Minana, kailan po nangyari ang utangan, no? Tinatanong ko kung kailan nangyari ang utangan. May mga pagkakataon po kasi na minsan sa legal na aspeto ay hindi na kayo obligado na magbayad ng pagkakautang or wala na rin karapatan yung pinagsanglaan na i-foreclose pa ang property because ang mortgage ay meron lamang pong buhay na 10 taon. Anong ibig sabihin po nito? Kapag ka po ang mortgagee yung nagsumangla sa property niya ay halimbawa ay nag-fail to exercise the rights of a mortgagee, ay within 10 years from the time na naging due and demandable yung pagkakautang, ibig sabihin po nag-prescribe na yung kanyang karapatan, hindi na niya maaari pang i-foreclose ang mortgage because pinabayaan niya. So kayo, hindi na rin siya maaari mag-insist na mabayaran ninyo ang property, ang pagkakautang because nga, pinabayaan niya, nag-prescribe na. Dos Compañeras. So, tingnan po ninyo ito. Pangalawang punto po, ipinagbabawal. Hindi po ito namana, Hindi po ito namana yung property per se na share ng inyong tatay. Bakit? Ipinagbabawal po kasi ng batas yung tinatawag na pactum commissorium. Ano yung pactum commissorium? Bawal po yung any stipulation na nagsasabi na kapag hindi nabayaran ng utang or hindi natubos ang property, automatically nagmamay-ari na yung pinagkakautangan. Wala pong ganon sa batas. Hindi po ito pinapayagan. Kailangan pong dumaan sa proseso ng foreclosure of mortgage at dumadaan po ito either extrajudicially or judicially. Dos Compañeras. Ano po ang maaari ninyong gawin? Kasi napansin ko, naging mana na ito at ang title ay nasa heirs of yung lolo niya. So, ibig sabihin po ito, settled na yung estate. Kaya lang, magkaroon ng co-ownership because hindi po natuloy ang partition. Ibig sabihin, hindi pa pinaghati. Yun yung danger, pagka hindi hinahati kaagad matapos ang settlement. So, maaari po ninyong gawin is mag-petition po kayo for partition ng property. Maaari po ninyo itong gawin sa korte kung hindi po sumasang-ayon or tumututol yung mga heirs noong auntie ninyo. Dos Compañeras. As to karapatan, yes, may karapatan kayo. Tingnan din po ninyo yung mga facts ng case. Maganda po na personal kayong magkonsulta, face-to-face, sa isang abogado na inyong pinagkakatiwalaan dahil mas mabibigyan po kayo ng tama or mas concrete na advice, kasi po may mga facts na kulang doon sa inyong ipinadalang mensahe sa akin. Dos Compañeras. Herminio Villaluz, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood pa sa atin, good evening po sa inyo. May question po dito si Mac and Cheese, Good evening po, Attorney Rina. 12 years na po kami dito sa tinitirahan namin. Bali, pinatira po kami ng may-ari pero namatay na po siya 6 years ago. Nasa US na po ang mga anak niya at parang wala na ring pakialam sa property. Tanong ko po, attorney, yun pong mga pamangkin ng may-ari, pwede ba kaming paalisin? Nagkaroon na po ba kami ng right sa property? Kasi hindi na po inaasikaso ng mga anak na may-ari. Kami na po ang nagbabayad ng amilyar, updated po kahit wala na ang may-ari. Dos Compañeras. Actually, tanging ang mga tagapagmana o kanilang kinatawan, authorized representative, ang maaring magpaalis sa inyo diyan sa property. Pangalawa, yung question is it titled, Is it titled or untitled? Meron bang titulo yung property issued under the name of the owner, Yung sinasabi ninyong owner. Kasi kung ito po ay titled, yung occupation ninyo ay hindi po nagra-ripen into ownership. Anong ibig sabihin nun? Hindi maaring pag-ugatan ng pagmamay-ari yung mere possession or mere pag-occupy ninyo sa property because, ay indefeasible po ang Torrance title. Dos Compañeras. Now, what if it is in the, kumbaga ay matapos kanyong patirahin, it is untitled or unregistered property, walang titulo, unregistered, at tanging
kumbaga ay rights lang ang meron yung may-ari nito, no? Yung namatay na may-ari. Kung kayo po ay pagkatapos nito ay kumbaga ay inangkin or kinakamkam na ninyo ang property dahil unregistered naman ito, no? Pagkatapos hindi ninyo nire-recognize ang pagmamay-ari ng iba, no? Meron po tayong tinatawag na ocean possession, open, continuous, exclusive, adverse, and notorious possession. Ibig sabihin, pag-occupy ninyo sa property in the concept of an owner, inaangkin na ninyo na kayo na ang may-ari nito. Dahil wala namang titulo yung sinasabi ninyong may-ari. Kaya lang kasi, no, ang sinasabi po sa batas, no, dahil kailangan po na you have been in the concept of in possession of the property, in the concept of an owner for at least dati noon, 30 years. Pero ngayon, 20 years na lang na shorten na po. So, yung sinasabi po ninyo, 12 years na kayo nakatira dyan, wala pa po, hindi pa po nagra-ripen into ownership, assuming, no, you have been in possession of the property in the concept of an owner because the property is an unregistered land. Dos Compañeras. Mga taga San Isidro, Hagonay, Bulacan, magandang gabi sa iyo, especially Jerelie Sherwin Shirley Moralde and Malto Ariel dyan sa Albay, Joe Art Mandagit Tones and Federico Bagisi, Angie RC Pedjan sa Quezon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, meron pa pong mga questions. But, nakalimutan kong banggitin. Meron pa nga po pala tayo na bonus question kung saan isa pa rin po ang mananalo ng 500 pesos tonight. No? Alin? Property ang subject sa 10 taon na restriction. Ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, mula sa issuance ng, award, ay hindi ito maaaring bilhin. Ang free patent ba o ang CLOA o Certificate of Land Ownership Award? Ipadala po bilang mensahe, private message sa akin, Attorney Rina Second na messenger. Diyan po ako pipili ng isang winner tonight. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ang daming sumasagot. Nagpapadala ng message sa Attorney Rina na page. Kaya lang yung iba, chinecheck ko po kasi if you're following our page. No? We intend to give the reward to our loyal listeners. No? Kahit bago po kayo kung nag-follow po kayo sa amin, especially tonight, maaari po kayong may chance na manalo. Okay, so yung iba hindi kasi nagfa-follow kaya pass na lang muna. Ayan. So, meron tayong question kanina, yung sino ba yon? Eto, si Jovelyn, may question sa atin. Pwede bang mag-file ng lease pendants kung hindi magkasundo ang party sa settlement of loan? Kung sa settlement of loan, namatay po kasi ang nangutang na may naiwang loan sa kapatid niya. Ngayon, naghahati na po ng lupa, hindi naman binabayaran ng utang. O dahil po ba patay na ang nangutang ay wala na din ang utang. Yan. Dos Compañeras. Again, ang notice of lease pendants pa, ibig sabihin may pending na kaso sa korte. Sa ngayon, naghahati pa lang ng mana. Ibig sabihin wala pong kaso sa korte. Ngayon, kung halimbawa po naghahati sila ng mana at dinala ito sa korte, ibig sabihin kakaroon ng judicial settlement of estate with partition. Na? Kung pagka po ganito, hindi po notice of lease pendants ang gagawin niyo. Makikisali po kayo doon sa kaso. Magfa-file po kayo ng claim na. Kasi sa kapag po nagsisettle ng estate, priority po na mabayaran yun munang mga pagkakautang. Pagkatapos, since libre na po ito, kailangan lang yung pagkakautang ay merong promissory note o kaya ay merong katibayan in writing and duly notarized para magamit mo ito sa pagkiklaim, no? Doon sa estate ng namatay. Na? So, ang gagawin po ninyo, makikisali po kayo doon. Ipipresent po ninyo yung dokumento ninyo na nagpapatunay na kayo ay may claim pa, may bayarin pa sa inyo yung namatay. And therefore, dapat bago na mahati-hati yung mga
mga property doon sa kanyang mga tagapagmana, mabayaran muna kayo. Kasi lilinisin po muna, no? Kung ano lang yung matitira matapos na mabayaran yung mga pagkakautang at the same time mabayaran yung buwis, saka pa lang po magkakaroon ng pagbabahagi doon sa mga tagapagmana. Dos Compañeras. Okay, may question dito. Attorney, safe po bang bilhin ang agricultural free patent? Ngayon, nung 2019 po kasi, yung tinatawag na Agricultural Free Patent Reform Act, ay tinanggal na po yung restriction. Anong ibig sabihin ng tinanggal ang restriction? Dati po kasi, mula sa pagkaka-award sa inyo noong property or mula sa pagkakakuha ninyo sa property, no, mula sa gobyerno, hindi po ninyo maaaring ibenta, i-dispose, i-mortgage ang property sa loob ng 5 taon. Binigay nga sa inyo ng gobyerno, libre nyo nakuha. Pagkatapos ibibenta nyo lang. Ang purpose, no? Land for the landless. Yun yung purpose noon. Dahil galing ito sa gobyerno, no? Dos Compañeras. Ngayon po, tinanggal na po ito ng 2019, yung restriction. Pero take note po, pagdating po sa usapin ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award, na parang kapareho lang po nito, no? Except na ito ay devoted sa mga farming, para magkaroon ng mga produce, no? Para sa ating mga farmers. Nananatili pa rin po yung 10 taon na restriction, no? Ibig pong sabihin, hindi po ninyo maaari na ito ay ibenta, i-mortgage, at maaari lamang itong malipat, no, sa pamamagitan ng manahan, no, kapag namatay na po yung awardee. Ibig pong sabihin nito, no, kaya po, ano ba yung wisdom nito? Kasi po itong mga lupa na involved sa CLOA or Certificate of Land Ownership Award, ito po ay mga pribadong pagmamay-ari. Hindi po ito pagmamay-ari ng gobyerno. Kinuha po ito sa mga taong pribadong tao na may-ari para maipamahagi doon sa mga landless farmers. So, ang pangit naman na, kinuha na nga ng gobyerno para ibigay sa'yo or pabayaran sa'yo ng mura dati. Ngayon, libre na, no? Pagkatapos, ibibenta mo lang. Ang purpose is para ikaw, farmer, i-develop mo yung lupa, yabungin mo yung iyong pagsasaka at mag-contribute ka, no, sa food security ng bansa. Pagkatapos, ibibenta mo lang. Now, with yung bago pong Agrarian Emancipation Act, no, kung saan libre na ibibigay sa mga beneficiary itong CLOA. Dati kasi babayaran mo 25 years, 'di ba, sa land bank. Ngayon hindi na, no? Kaya swerte itong mga beneficiaryong ito. Dos Compañeras. So again, yun pong CLOA ay meron pang 10 taon na restriction. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-dispatcha, ibenta, i-mortgage, o kung anumang dokumento na nagtatransact sa property. Pero yung pong free patent, pwede na po ninyong maibenta ito anytime. Tinanggal na po yung 5 taon na restriction. Dos Compañeras. Cesar Milen, magandang gabi sa iyo. Marcelo M, nanonood sa atin sa Masbate City. Gayon din yung mga taga Buena Vista, Marinduque. By the way nga po pala, malinaw ko lang, yun pong CLOA o Certificate of Land Ownership Award is as good as a torrents title. Pareho po sila ng value. Yan po ay naging, kumbaga, tinalakay na ng ating Korte Suprema sa kasong, there's a case, no? Dar and Pablo Mendoza versus Romeo Carriedo. This is a 2018 case. Sinabi po ng Supreme Court, no, na yung CLOA ay equivalent sa torrents Certificate of Title, no? Kasi merong previous decision na sabi, hindi yan katumbas, magkaiba pa yan. Mababang uri yung CLOA. Pero sabi po ng Korte Suprema sa kasong Dar and Mendoza versus Carriedo, pareho lang ang value ng inyong torrents title or torrents certificate of title at ng inyong certificate of land ownership award. Dos Compañeras. Meron pa habol na question, hindi ko lang pinipilit ko pong balikan, ano, dahil nasa na ba yun? May ini-screenshot ako. Medyo may kahabaan pero sasagutin ko na lang po privately yung inyong question. Bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon dahil naubos na po ang ating oras. Dos Compañeras. Okay, sa tanong na alin sa dalawang properties na ito ang
ay may restriction, ibig sabihin pinagbabawal pa na i-dispatch, i-dispose, ibenta, i-mortgage sa loob ng 10 taon. Ang free patent ba o CLOA? Ang sagot po ay ang CLOA. Binanggit na po natin dahil kinuha ito sa mga pribadong individual para magkaroon kayo ng lupa na sasakahin, ay dapat lang na pagyabungin ninyo maging productive para makatulong kayo sa food security ng bansa. Dos Compañeras. And the answer is CLOA at marami po ang sumagot ng tama, no? Pero napili po natin tonight, Jericho Garcia, congratulations sa iyo. Kung ibibili mo ito ng flowers para sa iyong girlfriend, asawa, o nanay, o sino mang gusto mong pagbigyan, ay encourage yun na ang ibilhin mo ay local Yun pong nanalo kagabi at saka ngayon, ipapadala ko tonight para magamit ninyo sa pang-kape or pang-flowers ninyo bukas. Dos Compañeras. Okay, nakasama ko po tonight ang aking online PA, si Gael Enriquez, tsaka si Kenneth Arevalo. Magandang gabi din sa iyo and happy Valentine's Day sa inyo, mga inaanak ko sa kasal. Hindi ko nababanggitin isa-isa, pero enjoy. At tsaka nakasama ko rin, single at naghahanap, single and ready to mingle, Het Del Moro. Oo daw, naghahanap ka talaga? Sige, papanawagan natin. Of course, Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, and everybody na nanonood sa atin, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Again, paalala po huwag nang gagawa ng mga ebidensya. No? Baka mamaya, ang kahantungan ay disgrasya. Nakasama po ninyo tonight, Attorney Rina Seca, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.